Sumali si Dazzling sa professional scene noong ikalawang season. Sa una pa lang ay kakikitaan na siya ng husay. Ang kagandahan pa rito ay nagpanagpo ang kanilang estilo ng kanyang kapitan na si San Zeping. Si San Zeping ay isa rin sa mga kinatatakutang berserker noong araw. Dahil sa lakas at husay ng kanilang kombinasyon ay pinaniniwalaan ng karamihan na sila na ang susunod na magiging champion. Ngunit napurnada ang lahat ng ito nang makatagpo nila si One Autumn Leaf sa finals. Kaya nang dumating ang kasunod na season, ay inasahan na ng kanilang mga tagahanga na babawi sila at ang kanilang grupo ang makakakuha ng championship. Ngunit sa kagustuhan ni San Zeping na may improve ang sarili, ay nasobrahan siya sa pagsasanay at napinsala ang kanyang kamay. Sa kalagitnaan ng laban sa torneo ay bigla na lang itong sumakit at hindi na maigalaw. Dahil sa kanyang injury ay napilitan siyang magretiro at ipasa ang pagiging pinuno ng 100 Blossoms kay Dazzling. Sa headquarters ng Team Happy, ay masayang binati ng grupo si manager. Nagtataka naman siya, kaya tiningnan niya kung anong meron sa araw na ito. Sinabi ni Yeshu na sumapit na ang araw upang magrehistro ang kanilang grupo sa challenge. Natuwa naman si manager, at sinabing tawagin na natin ang lahat ng mga miyembro. Sinabi ni Yeshu na kailangan na niyang makausap si Deception. Tinanong ni manager kung paano niya ito kukumbinsihin kung palagi niya itong pinapatay. Sinabi ni Yeshu na ginagawa niya ito upang hindi na siya makapamulot ng gamit. Dahil kung hindi na niya magawa ang kanyang gusto, ay baka sakaling tanggapin na niya ang imbitasyon ko. Sinabi ni Tang na halos hindi na nag-o-online si Deception. Kaya napaisip si Yeshu kung napasobra ba ang pagpatay niya rito, kaya naisipan na lang nitong mag-quit. Sinabi ni Wei na baka napag-aralan na niya ang iyong oras, at naglalaro na lang kapag ikaw ay wala na. Kagaya ng ginagawa mo ngayon upang hindi makalaban sila Zhang at Lin Jingyan. Lumipat ang eksena sa loob ng game, kung saan makikita si Deception na sinusundan ang isang grupo. Tama nga ang hinala ni Wei na lumalaro lang si Deception kapag offline na si Yeshu. Nagulat siya nang mapansin na grupo pala ni Zhang ang kanyang sinusundan. Kasunod nito ay may dumating pang isang grupo. Ito naman ay ang grupo ni Lin Jingyan. Tinanong ni Lin Jingyan kung siya na ba ito. Sinabi ni Zhang na tama naman ang pangalan, kaya patayin na agad upang hindi na makapamulot pa. Nagulat si Deception kung bakit bigla na lang siyang pinatay kahit wala pa ang boss monster. Napansin ni Lin Jingyan na bumalik ulit si Deception, kaya pinatay nila ulit ito. Nagtataka naman si Deception kung ano ang nangyayari. Sinabi ng system na napatay na ng tyrannical ambition ang boss monster. Bumalik si Deception sa loob, ngunit wala ng katao-tao rito. Napansin naman niyang nag-log-in na si Lord Grimm. Naalala niya ang pinag-usapan nila Zhang, na parang may nagtimbre sa mga ito. Kaya sobrang nagagalit si Deception, dahil gising na si Lord Grimm at walang nangyari sa kanyang scrap picking ngayon. Habang papunta ang grupo nila Yeshu sa isang boss monster ay hinarangan sila ni Deception. Kinamusta ni Yeshu ang pamumulot niya ng basura. Nag-aapoy naman sa galit si Deception at hindi siya makapagsalita. Sinabi ni Yeshu na mahihirapan na siyang makapamulot pa ulit kung ang lahat ng mga grupo ay nakaalerto sa tuwing siya ay makikita. Wala ka ng exciting na gagawin sa laro, kaya mas mabuti pang sumama ka na lang sa grupo. Naiinis na si Deception sa kakulitan ni Yeshu, kaya pumayag na lang ito. Sinabi ni Yeshu na mahihirapan silang kumilos bilang isang grupo kung sa online lang sila mag-uusap. Kaya ibinigay niya ang address ng Team Happy. Agad namang kinuha ni Deception ang kanyang account at nagtungo na papunta kila Yeshu. Sinabi ng bantay na may naghahanap na naman kay Kuya Yeshu. Nagtataka naman si manager kung sino ito dahil malalim na ang gabi. Sinabi niya na siya si Deception. Tinanong ni Wei kung bakit madaling araw na siya. Sinabi ni Deception na 12 oras ang kanyang flight. Natuwa naman si Yeshu at tinanong kung ano ang itatawag nila sa kanya. Sinabi ni Deception na ang pangalan niya ay Mo Fan. Sinabi ni Yeshu na ipapakilala niya ito sa grupo. Ngunit sinabi ni Mo Fan na hindi siya interesadong makipagkaibigan. Sinabi ni manager na dito na lang siya pumuesto. Napadaan siya kay Sumocheng at nakita niyang ito ang gunner na bumugbog at pumatay sa kanya. Bigla siyang natakot nang maalala na maraming beses nga pala siya nitong pinatay. Nagpakilala naman sa kanya si Tang at Steamed Bun at naalala niyang sila rin ang bumugbog sa kanya. Tinanong ni Sumocheng kung kamusta siya. Sinabi ni Mo Fan na nahilo siya bigla. Tinanong ni Yeshu kung kaya ba niyang samahan sila na kumuha ng materials para sa kanyang sandata. Nabuhayan naman ng dugo si Mo Fan nang marinig na may kukunin silang gamit. Lumipat ang eksena sa loob ng game.
Makikitang sobrang gigil makipaglaban ni Mofan, dahil matagal-tagal na rin siyang walang aksyon dahil madalas ay tumatakbo lang siya sa grupo nila Yeshu. Dumating na rin sa internet shop si Concealed Light. Ipinakilala ni Yeshu si Mofan bilang bago nilang kagrupo, ngunit sinabi nito na hindi pa. Dumating na rin ang chiksilog nilang pari na si Anwenye. Pumunta na sila sa itaas para sa kanilang registration. Sinabi ni Ifan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ipinangako naman ni Tang na mas paghusayan pa niya. Sinabi ni Concealed Light na marami pa siyang kailangan matutunan. Tinanong naman ni Steamed Bun kung pagkakataon na ba ito upang makilala bilang pinakamalakas na brawler. Sinabi ni Wenyi na simula na ito ng kanyang professional career. Sinabi ni Yeshu kay manager na isama na rin si Mofan sa kanilang lineup. Tinanong ni manager kung okay lang ba sa kanila na pangalan ng kanyang internet shop ang kanilang gagamitin. Sinabi ni Yeshu na pera mo naman ang pundasyon ng grupong ito, kaya ikaw na ang bahala. Makalipas ang ilang araw ay sinabi ni manager na nababahala siya. Magmula kasi nang magrehistro ang kanilang grupo ay dumarami na ang mga tagahanga ng Excellent Era na sumisilip sa kanilang shop. Tinanong ni Wei kung ano bang ikinatatakot ng grupo sa mga bashers. Sinabi ni Tang na wala lang ito sa kanya. Sinabi ni Concealed Light na hindi niya pansin dahil abala siya sa pagpapa-level ng kanyang summons. Tinanong naman ni Wei si Ifan at Cold Hands. Sinabi ni Ifan na hindi naman siya apektado. Sinabi ni Little Cold Hands na okay na rin ito dahil bilang isang hindi kilalang grupo ay nakikilala sila ngayon ng karamihan dahil na rin sa popularidad ng Excellent Era. Natuwa naman si manager dahil mentally prepared ang grupo. Natuwa rin si Wei sa kanilang sagot. Sinabi ni manager na may naisip siyang plano. Ini-announce ni manager na libreng maglaro ngayon sa Happy Internet Shop hanggang sa isang araw bilang selebrasyon sa pagsali sa challenge ng kanilang grupo. At kung nais nilang subukan ang kakayahan ng kanilang mga miyembro, ay maaari nilang labanan ang mga ito. Sinabi ng mga nakarinig na kahibangan ang ambisyon ng mga pipitsuging player ng kanyang internet shop. Dahil nag-iilusyon pa ang mga ito na makakapasok sila sa professional scene. Ngunit ngumiti lang si manager. Hindi rin nagtagal ay may humamon kay Tang. Nagulat sila dahil hindi man lang nagtagal ang kanilang laban. Sinabi ng isang player na siya naman ang susubok. Ngunit pinaglaruan lang din siya ni Steamed Bun. Unti-unti na nilang napapansin na hindi biro ang kalibre ng mga miyembro ng Team Happy. Dumating na sa punto na ang kanilang mga bashers ay naging kanila ng tagahanga. Sila na ang nakikipag-away ngayon sa mga tagahanga ng Excellent Era. Napansin ng isa sa kanila na si Soft Mist at Steamed Bun ang kanilang nakalaban. Sinabi niyang hindi ba't sila ang madalas na kasama ni Lord Grimm sa ika-10 server. Napangiti naman si manager nang may nagsabi na hindi ba si Lord Grimm ay ang battle god na si Yeshu. May kumontra naman dito at sinabing hindi kakalabanin ni Yeshu ang Excellent Era. Dahil sa mga umiikot na usap-usapan, ay napilitan na ang Excellent Era na magpa-presscon. Sinabi ni Manager Lee na napag-alaman nilang si Yeshu ang pinuno ng Team Happy. Nagpa-victim ito at sinabing humingi sila ng tulong kay Yeshu noong panahon na nahihirapang manalo ang Excellent Era, ngunit tinanggihan niyang maging coach ng grupo. Ito pala ay dahil bumubuo na siya ng sarili niyang grupo. Dahil dito nagalit ang mga tagahanga ng Excellent Era. Araw-araw silang nagrally sa labas ng Happy Internet Shop. Tuwang-tuwa naman si Boss Tao dahil pinag-uusapan sila sa social media at hindi na niya kailangang gumastos pa para sa advertisement ng kanilang grupo. Isa pa ay nasisira ang pangalan ni Yeshu dahil hindi nito tinulungan ang Excellent Era at gumawa pa ng sariling grupo upang kalabanin sila. Naiinis na si manager dahil ilang araw na ring nagrarally ang mga tagahanga ng Excellent Era. Tumigil lang ang mga ito nang malaman nilang iba ang pangalan ni Lord Grimm sa rehistro. Sinabi ng isa sa kanila na hindi naman pinapayagan ang substitution sa Glory, kaya siguradong hindi siya si EQ. Napagtanto nilang mali ang impormasyong sinabi sa kanila. Kaya nagalit ang mga ito at nagtungo sa Excellent Era. Sinabi ni Manager Lee na sa inilabas na listahan ng mga kasali sa challenge, ay wala doon ang pangalan ni EQ, kaya humihingi ngayon ng eksplanasyon ang kanilang mga tagahanga. Nagtataka naman si Boss Tao kung paano nangyari ito. Makikita namang pumunta si Manager Lee sa bootcamp ng kanilang mga sinasanay. Pinag-uusapan nila kung pipili na ba si Manager Lee ng rookies. Pinag-uusapan rin nila si Faye. Si Faye ang pinakamahusay sa kanilang batch, at pinaniniwalaan rin na susunod na successor ni One Autumn Leaf.
Ngunit hindi ito nangyari dahil ipinagamit nila si One Autumn Leaf kay Sanxiang. Sinabi ng isa sa kanila na huwag silang maingay dahil nakakahiya kung marinig ito ni Fei. Sinabi ng kanilang trainer na sumunod sa kanya ang mga pangalang kanyang tatawagin. Kinausap sila ni Manager Lee at sinabing may ibibigay siyang pagsubok upang sila ay mas masanay. Makikita naman ang kanilang excitement maliban lang kay Fei. Sinabi ng kanilang trainer na ang Happy Internet Shop ay may palibreng oras sa sinumang makakatalo sa kanilang miyembro. Ang gusto ng management ay talunin niyo ang mga ito upang matigil na ang pagsakay nila sa popularidad ng Excellent Era. Sinabi ni Manager Lee na duda siya kay Fei dahil si Yeshu ang nagturo rito. Sinabi ng trainer na siguradong may naiipon siyang sama ng loob kay Yeshu dahil bigla na lang itong nagretiro at bumuo ng sariling grupo upang kalabanin sila. Sinabi ni Tang na simula nang lumabas ang listahan ng mga kasali, ay wala nang tagahanga ng Excellent Era ang lumalaban sa kanila. Eksakto naman na may nag-message kay manager at hinahamon sila online. Sinabi ni manager na tatanggapin niya ito at si Tang na ang bahalang lumaban. Nagulat ang mga trainee dahil saglit lang tinalo ni Tang ang isa sa kanila. Tinanong niya ang trainer kung maari pa siyang lumaban. Sinabi nito na palaruin muna si Fei. Napansin ni Tang na parang nag-iba ang galaw ng kalaban. Dahil mas mabilis na ang galaw nito at nagagawa ng makipagsabayan sa kanya. Tinanong ni Wei kung ano ang nangyayari dahil biglang nahirapan si Tang. Sinabi ni Yeshu na maaaring kilala niya ang kanyang kalaban. Pinagpahinga muna niya si Tang at humingi ng rematch. Sinabi ng trainer na i-reject na ito upang hindi na sila makabawi. Ngunit tinanggap ito ni Fei. Tinanong ni Yeshu kung siya ba si Q Fei. Nagulat naman sila nang marinig si Yekyu. Bumalik sa alaala ni Fei ang mga panahon na tinuturuan sila ni Yekyu. Mataas ang respeto ni Fei kay Yekyu dahil karamihan sa kanyang kaalaman ay galing sa mga turo ni Yekyu. Alam rin niya na nasa puso talaga ni Yekyu ang glory. Kaya nang may lumabas na usap-usapang nagretiro na si Yeshu at iniwan na lang ang grupo dahil hindi na maganda ang performance nito, ay hindi niya ito magawang paniwalaan. Isang araw ay narinig pa niyang pinag-uusapan nila na gumawa si Yekyu ng grupo upang kalabanin ang Excellent Era. Hindi niya ito matanggap dahil alam niyang maprinsipiong tao si Yekyu, kaya nga hindi ito nagpapakita at hindi tumatanggap ng mga endorsements. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala si Yekyu sa listahan ng mga sumali sa challenge. Kaya hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ngayon dahil nasa harap niya ito at kalaban. Galit na galit niyang tinira si Yeshu, ngunit iniwasan lang siya ni Yeshu at itinapon. Hindi siya nagpatinag at galit na galit pa ring sumugod. Natuwa naman si Yeshu dahil nakita niya ang malaki nitong pagbabago. Sinabi ni Fei na dahil ito sa kanyang mga turo. Naramdaman ni Yeshu na malaki ang hinanakit sa kanya ng bata. Ibinalik niya ang kanyang sandata upang subukan pa ito. Sinabi ni Yeshu na malaki na ang kanyang improvement dahil nagagawa na niyang ma-anticipate ang panggagalingan ng kalaban, ngunit nakalimutan niyang bilangin ang mga combo hits. Sinabi ni Fei na alam na niya ito at sumugod pa ulit kay Yeshu. Ngunit kinounter na naman siya ni Yeshu at pinakitaan ng iba't ibang estilo ng pag-iwas at pagkontrol sa opensiba ng kalaban. Kasama na rito ang mga pagpapalipad at swipes. Ngunit hindi pa siya pinatay ni Yeshu. Umabot pa ng mahigit sa 20 minuto ang kanilang laban. Napatanong tuloy ang player ng Excellent Era kung laban ba talaga ito o isang coaching session. Sinabi ni Yeshu na i-save niya ang video at pag-aralan itong mabuti. Tinanong ni manager kung sino ang kanyang nakalaban dahil umabot ito ng ganoon katagal. Ngunit sinabi lang ni Yeshu na lalabas muna siya dahil nangalay ang kanyang kamay. Naluluha naman si Fei habang binabalikan ang kanilang laban. Iniisip niya pa rin ang dahilan kung bakit bigla na lang nagretiro si Yeshu. Kaya lumabas rin siya upang makapagpahangin. Iniisip naman ni Yeshu na hindi na niya magagawang turuan pa si Fei. Pumunta si Fei sa Happy Internet Shop upang hanapin si Yeshu. Sa isang pagkakataon pa nga ay muntik na silang magkita. Habang naghahanap ay umiikot sa kanyang isip ang mga itinuro ni Yeshu. Na huwag siyang magpapaapekto sa mga maliliit na aksidenteng mangyayari sa laban, ngunit huwag rin niya itong kalimutan upang hindi na magkamali pa sa susunod. Kanina pa siya naghahanap pero hindi niya nakita si Yeshu, kaya nagmadali na siyang bumalik sa Excellent Era. Ngunit bigla siyang napatigil. Bigla rin napatigil si Yeshu nang may tumawag sa kanya. Sumunod pala sa kanya si Wei. Sinabi nitong nag-aalala sa kanya si manager dahil bigla siyang umalis. Mali pala ang direksyon na dinaanan ni Fei, kaya siya napatigil.
Sa loob ng Excellent Era, ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga turo ni Yeshu habang pinapanood ang kanilang laban. Bigla naman dumating ang trainer na pumalit kay Yeshu. Sinabi nitong hindi na kayang manalo ni Yeshu kaya ito nagretiro. Huwag niya ring isipin na coaching match ang kanilang laban dahil iniinsulto lang ni Yeshu ang kanilang grupo kaya pinatagal niya ito. Hindi naman nagsasalita si Faye at dinidelete lang ang video ng laban nila ni Yeshu. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang trainer at patuloy na sinisiraan si Yeshu. Sinabi nitong puro lang salita si Yeshu tungkol sa glory, ngunit noong kailangan siya ng grupo ay pinabayaan niya ang mga ito. Tumayo na si Faye dahil hindi na niya matiis ang sinasabi ng trainer. Ngunit hindi pa rin ito tumitigil, kaya sinuntok niya ito ng matindi at sabay sabing hindi mo siya kilala. Kinakabahan naman si manager dahil hindi niya makita ang pangalan ng kanilang grupo. Napakarami kasi nang sumali ngayon sa challenge. Mabuti na lang at mabilis ang mata ni Steamed Bun at nakita niya ito. Sinabi ni manager na dahil hindi kilala ang kanilang grupo ay wala ito sa trending teams. Sinabi ni Wei na tingnan niya rin ang Excellent Era. Nakita nilang may isa pang nadagdag sa kanilang grupo. Sinabi ni Yeshu na magiging exciting ito. Ibinalita na ang simula ng challenge. Sinabi rin sa balita na point system ang laban at kukunin ito sa pinagsamang puntos ng individual at team match. Dumating na rin ang unang laban ng Team Happy, ngunit kulang ang miyembro ng kanilang kalaban. Sinabi ng official na kung hindi pa darating ang kanilang kagrupo, ay ibibigay na sa Team Happy ang panalo. Sinabi ng kanilang kalaban na tinatawagan na nila ang mga kagrupo dahil baka napuyat ang mga ito kakalaro kagabi. Makikita namang sumakit ang ulo ni manager sa paliwanag ng kalaban. Sinabi ni Yeshu na marami talagang ganitong grupo sa simula ng liga. Nagulat naman si manager nang makita ang kasunod nilang kalaban. Sinabi niyang dating professional team ito, kaya nag-aalala siya kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Yeshu na kakausapin niya si Lulan. Humiram ng gamit si Yeshu kay Lulan. Tinanong ni manager kung pinapayagan ba sa challenge ito. Tinanong naman ni Lulan kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi ni Yeshu na lahat ng malakas nilang gamit dahil malakas ang kasunod nilang kalaban. Ibinahagi ni Lulan na malakas rin ang kanilang mga kalaban sa bracket. Sinabi ni Wei na ganyan talaga kapag professional na. Sinabi ni Yeshu na napanood niya ang kanilang laban at maganda naman ang performance ng kanilang grupo. Tinanong ni Lulan kung kinabahan rin ba si Yeshu noong unang pasok niya sa professional scene. Sinabi ni Yeshu na season 1 siya nagsimula kaya kinakabahan ang lahat ng kasali. Ngunit mas kabado ang kanyang mga nakalaban kaya siya ang nanalo. Sinabi ni Lulan na nabuhayan sila ng dugo sa kanya at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Nang ibinigay ni Yeshu ang kanyang listahan, ay biglang sumakit ang kanyang ulo dahil halos hubaran na siya nila Yeshu. Bigla namang may tumawag kay manager. Sinabi niyang nais makipagkita ng kasunod nilang kalaban at pupunta sila rito sa internet shop. Sinabi ni Wei na siya na ang makikipagkita. Ngunit pinatigil siya ni Yeshu at sinabing sila na lang ni manager ang makikipag-usap. Gusto namang sumama ni Steamed Bun. Pumunta na sila sa conference room at nagpakilala si manager sa kanila. Sinabi ng kanilang bisita na siya ang manager ng Team Wuji. Nakilala naman ni Yeshu si Wu Chen ang vice captain ng kanilang grupo. Sinabi ng manager ng kalaban na siya na ngayon ang kanilang kapitan at tinanong kung sino siya. Sinabi ni Wu Chen na siya si Yeshu, kaya biglang nagbago ang tono nito at nagpakilalang muli. Tinanong ni manager kung ano ang kanilang kailangan. Tinanong ng kanilang kalaban kung miyembro ba talaga si Yeshu ng Team Happy. Sinabi niyang nakapanghihinayang lang na nasa mahina siyang grupo dahil maraming malakas na grupong kasali ngayon kagaya ng Excellent Era. Nagalit naman si manager dahil sa aroganteng pagsasalita ng kausap. Ngunit nagpatuloy lang ito at tinanong si Yeshu kung gusto ba nitong lumipat sa Team Wuji. Sinabi niyang mas mayaman ang kanilang grupo at mas masusuportahan nila ang mga kailangan ni Yeshu. Ngunit natawa lang si Yeshu at tinanong kung bakit hindi na lang sila ang sumali sa Team Happy. Tinanong ng kalabang manager kung nagbibiro ba siya. Sinabi ni Yeshu na pareho lang naman ito. Sinabi ng manager ng kalaban na huwag niyang gawing biro ito at baka pagsisihan lang niya sa huli. Inulit naman ni manager ang sinabi ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na seryoso talaga siya, kaya nagalit na ang manager ng Wuji at sinabing magkita na lang sila sa laban. Matapos nilang umalis ay ikinwento ito ni manager sa grupo. Sinabi ni Yeshu na seryoso siya sa sinabi niya kanina. Nagtataka naman si manager kung bakit. Dumating na ang ikalawa nilang laban.
Nanalo ang Team Wuji sa pagpili ng battle area, kaya ang kinuha nilang lokasyon ay ang advantage ang mga range class. Si Ifan ang unang lumaban, at makikitang hinahabol siya ng sharpshooter ng Wuji. Sinabi ng announcer na dehado ang class ni Ifan sa lugar na ito, dahil limitado lang ang space at expose ang area sa mga sharpshooter. Ngunit biglang nagdive si Ifan sa tubig upang tumakas sa humahabol sa kanya. Nagdududa naman ang mga announcer sa ginawa ni Ifan, dahil mas magiging mabagal ang kanyang galaw sa tubig. Ngunit sumisid ng malalim si Ifan, kaya nahihirapan ngayon ang sharpshooter na makita siya. Iniisip nito kung susundan ba niya ito sa tubig o hihintayin na lang na magpakita. Bigla namang umahon si Ifan, at inambush sa likod ang sharpshooter. Tuwang-tuwa naman si manager, at ang mga viewers online sa napakahusay na ginawa ni Ifan. Si Steam Ban naman ang kasunod na lalaban. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang pumunta sa tubig, dahil hindi niya kabisado ang area. Makikita naman si Steam Ban na hinahabol ang leader ng Team Wuji. Naiinis na siya dahil nagpapahabol lang ito, at lumalaban lang kapag nakadistansya na. Tinanong ni manager kung bakit hindi pwede si Steam Ban sa tubig, dahil mamamatay na ito at hindi pa rin makalapit kay Wuchen. Sinabi ni Yeshu na okay lang ito at si Wei na ang bahala. Tuwang-tuwa naman si Wei dahil pagkakataon na niyang magpasikat. Tinira lang niya ng isang malakas na skill ang kalaban, at natapos na agad ang kanilang laban. Sinabi ni Yeshu na masyado naman niyang pinuwersa, ngunit ngumiti lang si Wei. Sinabi ni Tang na paghuhusayan rin niya, at saglit rin lang pinatay ang kalaban. Sinabi ni Yeshu na siya na muli ang lumaban upang mas masanay. Mahusay ang kasunod niyang nakatapat, ngunit mas mabilis kumilos ang class ni Tang. Pinuri siya ni Yeshu at sinabing kalabanin pa ang isa. Ngunit konti na lang ang buhay ni Tang dahil sa laban kanina, kaya namatay siya nang makipagsabayan. Natuwa naman si manager sa performance ng kaibigan. Sinabi ni Wei na may isa pang laban, ngunit sinabi ni Yeshu na tapos na ito. Kaya nagulat si Wei at tinanong kung anong nangyari. Tinanong ni Yeshu kung bakit pa siya nagugulat sa kanyang individual match. Ngunit sinabi niyang huwag silang maging kampante sa team match dahil mga dating professional players ang kanilang kalaban. Kalaunan ay nagsimula na ang team battle. Tumira agad ang warlock ng kalaban, ngunit kinontra ito ni Wei. Sinugod naman siya ng babaeng spellblade, kaya sumugod din sila Tang at Ifan ng combo. Nagpaulan ng bala ang kanilang sharpshooter upang kumounter, ngunit mabilis na pinuntirya ni Tang ang kanilang warlock, kaya tumira na rin ang kanilang pinuno. Agad naman itong sinangga ni Yeshu, at inista ni Steam Ban ang isa sa kanila. Nagagalit na ang mga tagahanga ng Wuji dahil binubugbog lang sila ng isang hindi kilalang grupo. Sinugod ni Yeshu ang spellblade na lumapit kanina. Kasunod nito ay tinira niya ang iba pang kalaban upang mapalapit sa kanilang leader na nasa backline. Nag-aaway-away na sa chat ang mga tagahanga ng dalawang grupo at umuulan na ng trash talk sa chatroom. Natigil lang ito nang makita nila ang chat ni Sumocheng na sumusuporta sa Team Happy. Dahil dito nagsunuran ang kanyang mga tagahanga at sumuporta na rin sa Team Happy. Sumugod na ang kanilang grupo at nagpakawala si Wei ng malakas na skill. Pinigilan naman ito ni Wuchen, ngunit masyado itong malakas at hindi kinaya ng barrier. Tinanong ni Yeshu si Wuchen kung gusto na ba nitong lumipat sa Team Happy. Sinabi niyang mas mahalaga ang kooperasyon ng grupo kaysa sa dami ng pera ng kanilang manager. Sinabi ni Yeshu na pag-isipan niyang mabuti kung saang grupo niya mas maipapakita ang kanyang lakas. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.